Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 17. Doon titira sa bahay nila. Sexy ba ako? Umalingaw-ngaw sa pandinig ni Cyrus ang napaka-seductive na boses ni Sheila. Biglang napatigil si Cyrus kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Sheila. Tell me how's my figure? Sheila stared him in the eye and asked in an enchanting way. Hindi napigilan ni Cyrus na huminga ng malalim at saka sinabi sa mahinang boses, "Ma'am, wala o talaga akong nakita kanina." When Sheila heard his answer, a trace of helplessness flashed in her beautiful eyes. She then said with a pursed lip, "Ano ba yan? Kahit na nakita mo ang katawan ko, wala naman akong gagawin sa'yo. After all, you didn't mean to write." Wala po talaga akong nakita. Sa oras na ito, halos mag-breakdown na sa nervyos si Cyrus dahil sa mga tanong ni Sheila. Well, I have a friend who opened a bar 2 days ago but haven't found suitable waiters yet. Balita ko nagpa-part-time ka daw. Why don't you work in my friend's bar for a while? Tinihil na ni Sheila ang pang-asar kay Cyrus at mahinahong sinabi. Kung dati ito siguro. Siguradong tatanggapin agad ni Cyrus ang offer at taos-pusong magpapasalamat kay Sheila. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Bilyon-bilyong ari-arian ang namana ni Cyrus kamakailan lang. Bakit siya magtatrabaho sa isang maliit na bar? Ma'am Sheila, hindi na po ako nagtatrabaho ngayon. Pag-aalinlangan ni Cyrus bago tumanggi. Hindi ka na nagtatrabaho. Paano na ang tuition mo? Natigilan si Sheila nang marinig ang sinabi ni Cyrus na lilito. Alam na alam ni Sheila kung ano ang family situation ni Cyrus. If it as usual, siguradong papayag agad si Cyrus nang hindi man lang pinag-iisipan ang offer. But now, he actually turned her down. Yes po, hindi na po ako nagtatrabaho sa labas. May nakita po akong mas relaxed na trabaho na medyo malaki ang kita. Mahinang sagot ni Cyrus. I see. Bahagyang tumango si Sheila at pagkatapos ay nagpatuloy. Paano yan, short staff talaga ang bar ng kaibigan ko. Ganito na lang kaya, how about magtrabaho ka doon kahit isang linggo lang? Ma'am Sheila, nag-alinlangan si Cyrus. Cyrus, kapag hindi ka pumayag, kailangan mong managot sa pamboboso sa akin. Sheila said in a light tone. Ma'am, wala nga po talaga akong nakita. Cyrus said with a helpless expression. Sigurado ka ba dyan? Parang hindi mo naman alam sa sarili mo ang totoo ah. Sheila replied with pursed lips. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Okay, I'll do you a favor, Ma'am Sheila. You saw me change, didn't you? Sheila was like a different person at this time, frowning and shouting. Saglit na hindi nakasagot si Cyrus. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas na si Cyrus sa dorm ni Sheila. Kahit nabugbugin siya o ay torture, hinding-hindi niya aaminin ang totoo. Natural, hindi siya mapaamin ni Sheila. Pagkalabas ng building, tanging nasa isip lang ngayon ni Cyrus ay ang kaakit-akit na katawan ni Sheila. He has to admit though, walang-wala ang figures ni Diana at Faye kumpara kay Sheila. In just one day, Cyrus realized he just saw 2 naked sexy women. Which made him start to think about finding a girlfriend. Ilang taon naging sila ni Faye pero pakiramdam niya ay parang hindi naman sila magkarelasyon. Ang turing sa kanya ni Faye ay parang isang piggy bank para perahan lang. Ngayon nakakita na siya ng bagong piggy bank. Walang paso bastang iniwan niya lang siya. Sino kaya ang pwede? Pulong ni Cyrus sa sarili niya. Kung sigurong hindi pa siya pinamanahan, hindi magiging ganon ka-confident si Cyrus. Kasi nga naman diba, isang hamak na dukha lang siya noon. Imposible siyang magustuhan ng mga babae. Pero iba na ngayon. Napakayaman na ni Cyrus ngayon. Feeling niya as long as willing niyang pagkagastusan ang magiging girlfriend niya, walang babae ang makakatanggi sa kanya. President Anne seems okay. At the thought of this Anne's exquisite pretty face appeared in Cyrus' mind. And he began to think about he should pursue her. Ring, ring. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Cyrus. Kinuha ni Cyrus ang kanyang cellphone at nalaman na si Jonathan pala ang tumatawag. Hello. Sinagot ni Cyrus ang tawag. Chairman, free po ba kayong makausap ngayon? Napakagalang na tanong ni Jonathan. Oo, bakit? Chairman, ganito po kasi yun.
I have made an appointment with your fiancé to meet at Jack's Italian restaurant at 10 a.m. tomorrow. What do you think? Mabagal na sabi ni Jonathan. Fiancé ko. Nagulat si Cyrus nagmarinig niya ang sinabi ni Jonathan, labis na naguguluhan. Yes po, Chairman, nakalimutan nyo na po ba? Noong minana nyo po ang ari-arian ni Chairman Villarreal, nakalagay po doon na kailangan nyo pong pakasalan si Miss Suarez. Kapag hindi nyo po napakasalan si Miss Suarez sa loob ng 2 taon, mawawala po ng bisa ang will. Mabagal na sagot ni Jonathan. Naaalala ko. After Cyrus reacts, he reluctantly agrees. Originally plano niyang maghanap ng girlfriend sa university, pero pagkatapos sabihin ni Jonathan ang bagay na ito, saka lang ni Cyrus naalala ang rule na ito sa mana niya. Maganda ba yang Margo na yan? Nag-alinlangan sandali si Cyrus bago tanungin si Jonathan. Chairman, hindi ko po alam kung paano sasagutin ang tanong nyo. Bakit hindi nyo po alamin kapag nagkita na kayo ni Miss Suarez bukas? Nakangiting sagot ni Jonathan. Forget it. What if she looks good or not? Anyway, kung gusto kong makuha ang mana na to, kailangan ko siyang pakasalan, di ba? Mahinahong tanong ni Cyrus. Yan po ang nakasaad sa kontrata. Malumanay na sagot naman ni Jonathan. Kung ganun, kapag hindi ko napakasalan yang si Margo kahit isang sentimo, wala akong makukuha. Nakakunot noong tanong pa ni Cyrus. Tama po. Anong gustong mangyari ni Chairman Villarreal? Kung gusto niya lang namang manahin ko ang lahat ng ari-arian niya, bakit pa siya naglagay ng ganyang rule? At this time hindi pa nakikita ni Cyrus ang kanyang mapapangasawa, pero pakiramdam niya, meron itong kahindek-hindek na mukha kaya nanlulumo talaga si Cyrus ngayon. This was stipulated by Chairman Villarreal. Hindi ko po alam kung ano ang nasa isip niya nang ginawa niya ito. Mahinang sabi ni Jonathan. Okay, I see. Pupunta ako dyan bukas. Sagot ni Cyrus. By the way, Chairman, may isa pa po pala akong gustong ipaalala sa'yo. Jonathan said slowly. Ano yun? Nalilitong tanong ni Cyrus. Hindi pa po alam ni Miss Suarez at ng kanyang pamilya ang totoo niyong pagkakakilanlan. Ibig sabihin sa kanilang paningin, mahirap pa rin po kayo katulad ng dati, kaya't hindi niyo po pwedeng sabihin ang totoo niyong pagkatao kay Miss Suarez. Kung talagang mapapapayag nyo po si Miss Suarez na pakasalan ka, doon po dapat kayo titira sa bahay nila. Jonathan explained slowly. Ano? Titira? Doon ako titira sa bahay nila. Nang marinig ni Cyrus ang sinabi ni Jonathan, napasigaw siya sa gulat. Kabanata 18. Bumping into a pretty girl. Yes po, Chairman. Dahil hindi nyo po pwedeng sabihin ang totoo nyong pagkakakilanlan, sa paningin ni Miss Suarez at ng pamilya niya, isang ordinaryong tao lang po kayo. Kaya doon o kayo titira sa bahay ng mga Suarez. Mabagal na sabi ni Jonathan. Hindi ba't parang sobra-sobra na pagganyan? Papakasalan ko na nga ang isang pangit na babae tapos gusto mo doon pa ako titira sa bahay ng magiging manugang ko. Hindi pa rin talaga matanggap ni Cyrus ang ganyang usapin kaya medyo agitated siyang napasigaw. Chairman, si Chairman Villarreal po ang may gusto nito. Lahat po ito ay nakasulat sa will and testament niya pero hindi niyo po masyadong inintindi ang part na ito. Jonathan explained in a very helpless tone. Ano ba ang pakay ni Chairman Villarreal? Bakit marami pang Costco's balungos sa pagkuha ng mana niya? Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumirma. Cyrus has obviously collapsed at this time. Chairman, are you going to give up your inheritance now? Natarantang tanong ni Jonathan. Cyrus was speechless for a moment then hesitated, and said with his teeth clenched. Kailan ko sinabing susuko na ako? It's been only a day since he changed from being a poor boy to finally becoming the richest man in the world. Of course, Cyrus doesn't want to give up just like this. Nagtatanong lang ako. It doesn't mean anything. Jonathan just smiled slightly with his reply. Kailan ko pwedeng sabihin ang totoo sa mga Suarez? Nag-alinlangan sandali si Cyrus bago mahinang nagtanong. As long as you marry Miss Suarez. Sagot ni Jonathan. Okay, I see. After Cyrus said this, he hung up the phone with a very upset expression. Originally, after mapanood sina Diana at Sheila maghubad sa harapan niya, puno ng expectation si Cyrus para sa magiging girlfriend niya.
Pero ang tawag mula kay Jonathan ay direktang bumasag sa lahat ng kanyang mga pantasya. That Margox must be one ugly girl that no man would want. And what's with the living with them thing? Depressed na bulong ni Cyrus sa sarili habang naglalakad pabalik sa classroom. Right now sa pagkakaintindi ni Cyrus, ang mga lalaking nakikitira sa bahay ng mga manugang nila ay walang kwenta, tamad, walang silbi, at kung ano paman. Kahit na mahirap lang si Cyrus, hindi ibig sabihin noon wala na siyang backbone. Kahit noong napakahirap pa lang ni Cyrus, wala siyang planong manirahan sa mga manugang niya kung sakali. Siguro dahil sa mga sandaling ito puno ang isip ni Cyrus ng pagkikita nila ng fiancé niya kaya hindi niya napansin ang isang dalagang tumatakbo mula sa isang kanto. Bang! Direktang nagbanggaan silang dalawa. Ang nakabanggaan niyang babae ay nakasuot ng isang pares ng 10 cm high-heeled shoes kaya nang mag-collide silang dalawa, diretsyong natamba siya. The girl uncontrollably let out a shriek, and then reached out and grabbed Cyrus' clothes out of instinct. Dahil sa ginawa ng babae na outbalance si Cyrus kaya nadaganan niya ang babae nang matamba siya. No. Nang makita ng dalaga na matutamba na si Cyrus nagmamadali siyang sumigaw pero huli na ang lahat. Bang! Cyrus' body hit the girl hard, and the two fell to the ground at the same time. Ang mas hindi pa inaasahan ni Cyrus ay ang pagtama ng ulo niya mismo doon sa malambot na dibdib ng babae. Napaka-bouncy. Ito ang tumatakbo sa isipan ni Cyrus ngayon. Parang naestatwa sa gulat ang dalaga nang makitang bumagsak sa dibdib niya si Cyrus. Why are you lying on top of me? Big P asterisk 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 T get up quickly. The girl shouted at Cyrus with a mixture of angry and humiliated expression. Natigilan si Cyrus pagkatapos marinig ang sinabi ng babae. Kahit na napaka-komportable ng balingkinitang katawan ng dalaga, hindi naman manyok si Cyrus. Umakto siyang tatayo pero biglang dumulas ang mga kamay niya. As a result, bumagsak ulit sa dibdib ng dalaga. You quickly get up. The girl sounded out of breath when she exclaimed. Mabilis na tumayo si Cyrus at sunod na dahan-daang tumayo din ang dalaga pagkatapos ay ininspeksyon niya ang katawan niya. Pinagmasdan ni Cyrus ang babae sa harap niya. She's wearing a white dress and a pair of high-heeled shoes on her feet. She has a pair of slender legs, big bouncy boobs, and has light makeup on her very beautiful face. Bahagyang nakakunot ang noo niya ngayon pero hindi iyon nakakabawas sa nag-uusap niyang mga mata, matangos na ilong at small pouty lips. Her whole persona looks youthful, beautiful and fashionable. Mukhang sinuswerte nga talaga ako ngayon. Cyrus couldn't help but sigh softly in his heart. Currently the girl also looking Cyrus up and down. After seeing his clothes, a trace of dislike flashed in her alluring eyes. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinedana mo? You just wanted to take advantage of me so you bumped into me, didn't you? Sobrang agitated na sigaw ng dilag kay Cyrus. Miss, maging reasonable ka naman di ba? Ikaw ang nakabunggo sa akin tapos hinaila mo pa ako pababa. At isa pa, bakit naman kita pagsasamantalahan? After hearing the pretty girl's word, Cyrus retorted helplessly. You want to molest me? Nakakadiri talaga ang mga manyok na gaya mo. Hindi ka man lang tumingin sa salamin para makita mo ang sarili mo. Tapos gusto mo pa akong manyakan. Fierce na sigaw ng dalaga. Wala nang iba pang nagawa si Cyrus kundi mapatitig na lang sa babaeng nasa harapan niya. Kahit na napakaganda niya, napakayabang naman niya. Nika, anong meron? Sa sandaling ito, may mga babae at lalaking estudyante ang naglalakad mula sa hindi kalayuan. Lahat sila ay nakasuot ng mga magagandang damit, a stark contrast with what Cyrus is wearing. Pagkarinig nito ng dalaga, napaulingon siya at sinulyapan ang mga kasama pero hindi siya nagsalita. Ayaw niya kasing malaman ng iba na minanyak siya ni Cyrus ngayon lang. Isang binata na may blonde hair ang lumapit sa babae, tinignan mula ulo hanggang paa si Cyrus at nakakunot noong sinabing, "Arg, ikaw pala." Kilala ni Cyrus ang binata na ito. Siya si Luke Zamudio, isa ding sophomore sa Laguna University. Medyo mayaman ang pamilya niya at magandang pagkakaibigan kay Kai. Isa din siya sa mga nambubuli kay Cyrus sa school. Nika, iniistorbo ka ba ng basurerong ta? Malakas na sabi ni Luke sabay turo kay Cyrus. Basurero.
Hindi mapigilan ng babae na matamimi sandali matapos marinig ang sinabi ng blonde-haired na lalaki. Pagkatapos ay sumimangot siya at sinabing, Luke, kilala mo ba ang taong ito? Siyempre naman. Kilalang kilala kaya ang lalaking to sa school. Basically, walang hindi nakakakilala sa kanya. Madalas siyang nakikipag-agawan ng bote sa matandang namumulot ng basura sa school. He's the most famous poor guy in our school. I heard that he was dumped by his girlfriend a few days ago. It just serves him right. A beggar like him doesn't deserve a girlfriend at all. Luke said in a very derisive tone, uncaring if Cyrus gets humiliated or not. Dahil sa sinabi ni Luke, mas lalo ang tumiindi ang pandidiri ng babae kay Cyrus. Nika, binastos ka ba ng taong ta? If he did, I'll make him kneel down and apologize to you right away. Sigaw ni Luke. When Cyrus heard Luke's words, he couldn't help looking up and down at him. His eyes were calm and he didn't speak.